SMM store discussion. Date is noong January 9, 2026. Branch, RP Nova. Attendees, Jam, Janine, Aurelia, Roxanne, and Arian. Day off po nung mga araw na yon is si Aurelia. Absent, wala naman po. Warehouse store delivery schedule is every Tuesday, January 13, 2026, yung next delivery. Sa slow moving item, canvas bag, may inventory na 99,450. Store stock is 4,356. Display is good. Sa netcap naman po, mayroong inventory ng 2,712. May store stock na 1,955. Sa display is good. Sa 15 ounce enamel mug po, mayroong inventory na 452. Merong store stock na 4,354. Display is good. Sa canvas pouch naman po merong 3,759. Store stock is 1,154. Display is good. Sa website naman po merong bagong new update sa page ng Translation 2026 T-shirts collection. Meron namang new design sa may Canva. Merong new analytics update. Then, sa ROM, wala naman po. Sa audit, wala naman. Sa OLM, meron silang bagong approve marketings. Yung sa kit. Items is yung bundle na may mga cups. Sports jug po ata yun. Tapos, visor. Ang promo nila is may free banner. Then, sa tricycle, meron kaming active na 35. Sa streamer, merong active na 17. Sa sticker, merong active na 70. Sa curtains, merong active na 11. Sa treasury, ang cost of refund ni customer ay hindi sila nagkaintindihan ni sales, which is ang imply naman ni sales is na ipaliwanag naman kay customer na yung price nung gusto ni customer na mag-iba-iba yung design is iba na. Then, nagulat si customer dahil daw may additional na, pero ganun pa rin naman, inedit pa rin naman nila, pinakita nila kay customer, pero si customer ayaw niya na ituloy kasi nga namamahalan siya dun sa price. Which is, naipaliwanag naman ni sales, pero parang pagdating kay customer is hindi niya naintindihan. So, meron namang complaint due to nagkaroon ng bakat yung damit ni customer, which is hindi na check yung quality or yung fabric nung pinresang damit. Kaya nagkaroon ng bakat. Then, meron din namang isang complaint na natastas yung sides nung ibang shirts. And then, yung ibang tahi daw nung burda is hindi na trim ng ayos. Para maiwasan yun, dapat i-make sure natin yung mga items na pinapagawa ni customer, which is kung kanilang item yung piprintan or buburdahan, i-make sure natin na pwede yung tela at hindi siya masisira or magkakaroon ng damages. Then, yung isa naman, dapat before natin ibigay o i-production man lang, i-double check natin yung quality nung items or di kaya, i-check natin yung items kung tama ba, wala bang sira, or kumbaga i-quality control natin. Natutunan natin doon na i-quality control yung mga items at saka bago i-production or pagkatapos i-production, i-check din kung tama ba, maayos ba bago ibigay kay customer. Then, maging sigurado tayo doon sa quality ng items ni customer, lalo na sa kanilang items yun. Syempre, if ma-damage natin, wala tayong pamalit. And then, bukod doon, syempre, iwas na rin para sa pagbayad. Then, sa MIS, merong topic ng store visual calendar. Nandun na yung nakasample. Then, sa kiosk naman, meron silang bagong updated. Nagkaroon na ng quote update, tsaka order update. Meron na rin time and kung sino yung nag-assist doon sa kiosk. Sa visual categorization, wala naman. KHR, wala naman. Then, sa audit, meron tayo yung sa system input na hotspot. Days remaining, 3 days na lang. Assigned person, si Ma'am Job. Sa garments consumable naman na posting tapos na po. Yun lang.